Unang araw ko, pag-uwi galing Pilipinas, isang buwan ako sa Pinas. Ito nadatnan ko na dati iniwan ko to, wala tong bulaklak. Ano to parang ground area na, parang playground. Flat space na puro damo lang, tapos may mga sakura tree. Ngayon, full of flowers na siya. Na talagang, winish ko rin to noon na magkaroon ng ganyan May mga roses, di ko alam saan parte. Natatandaan ko may nag-survey sa akin dito na isang lalaki. Ano daw masasabi ko sa park na ito? Ito, meron siyang magagandang pula. Yung does and don't, parang nag-question sila sa akin ng kung ano masasabi ko raw na dapat baguhin o ano dapat pwede dito sa park. Sabi ko sana yung lakaran ng aso o yung playground ng aso ihiwalay. Kasi minsan yung mga tao, di ba, humihiga sa damo, naglalaro, umuupo sa damo. Minsan may mga ihi ng aso, nandun yung trace ng ihi, di ba, kahit tanggalin pa, buhusan pa ng alcohol yun. Yung iba naman, di naman lahat na may manner na ganun. Naiiwan yung dumi, minsan maapakan mo, may mga dumudura. So kahit sabihin nilalagyan nila ng bawal, hindi pwede, hindi lahat ng tao nakikinig. Sa gabi, minsan katulad niya, may mga aso nagpa-park, nagpapasyal. Okay lang yan kaya lang hindi lahat ng tao gusto aso. May tao allergy sa aso. Ako maambon. Natanong nila niya sa akin, ano daw ang gusto kong baguhin dito o ilagay. Ang sabi ko, masyadong malungkot, masyadong dry, malinis, maganda. Sabi ko, sana lagyan nyo ng flowers. Sabi ko kasi nakakatulong niya sa mga taong nag-iisa, nalulungkot, lalo na sa mga depressed. Nakapagpangiti kasi ang halaman na bulaklak, may kulay. So taon din ang tumagal bago na plano nilang lagyan to. Ewan ko sino ang nag-decide nito. Pero isa to sa ni-request ko nung nag-survey. Sabi ko, bukod sa sakura tree, in season lang kasi ang sakura, di ba? Once in a year. So sabi ko, kung lalagyan nyo ng bulaklak, mababawasan yung mga takbuhan ng takbuhan dito, naghahagis ng bola. May dito, nagpipiknik, nagtitent. Hindi ko lang alam kung allowed pa rito ang mag-tent or maglaro ng bola kasi siguro doon sa dulo na yon na wala talagang bulaklak. Pinuno nila ng bulaklak So ang mangyayari niya, mahirapan dito maghagaran o maglaro ng mga baseball, mga ball game. Kasi ayan pinuno nila ng bulaklak talaga Dati dyan may mga nagtatakbuhan. Ewan ko, may space pa naman. Pero ito kasi hindi naman tayo siguro para sa family o family tawag dito. Hindi man to lugar na para laruan ng mga bata, takbo no playground. Naging space lang kasi maluwag nga. Ngayon kasi likod po to ng university. Ayan, university yan. So, bakante itong lote na to dahil bago pa nga. Siguro hindi pa nila planado kung ano ilalagay nila dito. Which is maganda para sa akin nilagyan nila. Kasi bakit? Malapit lang po sa bahay ko to. So, ilang walk lang to pero nag-bike ako. Tapos dyan ako nag-go-grocery dyan, supermarket na yan. So, tapos may toilet pa sila, malinis. So, hindi ko pa to maiikot lahat may isa-isa. Kakarating ko lang. Kagabi lang ako umuwi. Kahapon ako umuwi. Kagabi lang ako first time natulog. Wala pa ako nalilinis sa bahay ko. Hindi pa ako nakaligpit. Pero natutuwa ako kasi kahit marami ako nasulubong na problema, nakuwento sa mga anak ko, meron ako na dapat ayusin na, alam mo naman sa buhay, walang perfect, ang pamilya nagkakaproblema, may dapat ayusin, problema ng anak mo. So ngayon, hindi ko muna maisa-isa yung mga bulaklak rito, katulad itong ganda ito, bonggabilya. Ayan, mahilig ako sa bulaklak, alam niyo naman, mahilig ako maghipo-hipo. Sa balcony ko dati nagtatanim ako, ngayon kasi walang time, hindi masikaso, namamatay. Ngayon, pag uwi ko after 1 month, syempre namatay yung mga halaman ko, kahit dinidiligan ng mister ko. Ngayon, bagong inhale exhale, kakarating ko lang baga na sabi ko sa natitira pang spring vibes ng Japan kasi magsa-summer na, medyo umuulan, malamig sa Pinas kasi. Kinagat ako lagi ng insekto doon, langgam, makate, alam mo na, mga halas, kahit naka-aircon ka, pag obrang aircon nagiginawin ka, hindi man ako malig sa aircon. So nandun yung ubo, sipon, sinipon ako doon, buti na lang naagapan ko kasi alam mo na, malakas resistensya natin pag naging carnivore ka. At ayun nga, siyempre malungkot ako dahil ang kapatid ko, naiwan ko, nalulungkot sila. Umuwi ako doon dahil sa magulang ko, sa nanay ko. Ang nanay ko, tagal na ng hospital, 2 taon. 1 week ko lang siya naabutan na makahirata, pero hindi niya na ako nakakausap, hindi na siya
lunok. Ang problema, yun nga lang. Siguro naramdaman niya nandun ako, niyakap ko nanay ko sa huling hininga niya. Malungkot siyempre, malungkot ang pag-uwi ko sa Pinas dahil nawala nga ang nanay ko. Pero ganun talaga buhay, tuloy pa rin ang buhay. Kailangan mag-move on. Siyempre masakit sa kalooban. Sino ba naman gustong tao na mawalan ka ng sarili mong ina? Nadala ko rin nanay ko dito sa Japan tuntuhay sa mga bulaklak. Ngayon pagdating ko naman dito, may isa naman akong problema nga ayusin dahil ang panganay ko may pinapasang problema na dapat kong ayusin o tulungan dahil wala naman taong perfect na tao nagkakaroon ng problema. Nag-iisa kasing anak ko, so hindi ko na dapat kwento personal na life ng anak ko kasi may problema akong dapat ayusin, tulungan. Para sa akin mabigat na problema yung kinuwento ng anak ko. So ang asawa ko at anak ko na mga babae, okay naman sila. So ito, mamimili ako, naglalakad. First time ko uli simoy ng sariwang hangin sa Japan dahil sa Pinas malayo kami sa sa probinsya, sa mga bundok puno. Nandoon kami sa medyo, alam mo yun, hindi naman city siya pero parang kulang sa puno, kulang sa mabangong kalikasan, malinis kasi malapit siya sa mga, alam mo na, palengke. Tapos ang mga tao hindi naman masinop sa paligid, yung alam niyo yung manner, hindi nila inugaling malinis ang bangbang, kalye, karsada. Makakita ka ng kung ano-ano sa lupa. Sa Pinas, may maaamoy ka, hindi ka nais-nais. So, yun, hindi mo mapipintasan. At kahit magreklamo ka, ganun na talaga sa Pinas. So, marami. Mula nung tumira ko sa Japan na almost 40 years, hindi ko na siyempre kaya ang kalikasan, ang klima o yung mga pamumuhay sa Pilipinas. Kasi, nasanay na ako ng katahimikan at ganitong, yung alam na, maaliwalas, fresh, good vibes, araw-araw sa Japan. Although it's not perfect kasi wala namang perfect dito sa Japan. Marami pa rin dito na i-stress, na lungkot, na de-depress. At marami pa rin problema lalo-lalo na sa pera, kahit sa pag-ibig, sa loob ng pamilya, ganun. Ako, lumalaban ako kasi naniniwala ako, kaya ko. Although alam kong hindi na ako bata, nangihina, pero lumalaban ako. Yun po, kwento ko, ako po si Louie. Matagal nang nananahimik sa buhay na minsan sasawa na rin kasi akong magsalita, mag-vlog. Wala na nga akong kaibigan kasi bakit? Wala akong kaaway. Parang pinili ko ang nag-iisa, tahimik. At saka ayoko ng commitments. Kasi para doon ako nakaramdam ng lakas. Peaceful mind. Basta, ganun. Ito po, sa lugar ko, ang mga bulaklak. Nagkwento ko lang kasi ang tagal kong namiss ang Japan kahit isang buwan. 7 years kasi ako hindi umuwi. So, namiss ko talaga. Lalo na yung mga anak ko. Siyempre, asawa ko rin. Bye.